Ayun, tama po si Sister Susan. Resurrection. Kung saan nung last week tinalakay po natin yung about po sa muling pagkabuhay ni Jesus na napatunayan po na talagang merong witness na talagang may mga evidence po sa muling pagkabuhay po ni Jesus. So ngayon po, kapag po ba narinig natin yung salita pong repentance o pagsisisi po, ano po yung unang pumapasok po sa isip po natin? Amen. Last week po, nung narinig ko si Kuya James na sabi niya, yung repentance daw is change of mind. No? Amen. Yun po yung naalala ko na sinabi ni Kuya James. No? So dito po, wait lang. Hindi na siya hindi na siya magalaw. Ayan. Amen. Ayan, skip na po natin tong dito. Repentance is the first step we take to receive the salvation that God offers to us in the Lord Jesus Christ. So dito po sa Acts 2:36 to 38, no, tinanong po si Peter ng mga alagad po o ng mga tao po dahil namangha po sila dun sa engineer po o pinirich po ni Peter kung saan si David po ay naprophesize niya yung resurrection po ni Jesus. Kaya dito po, ito pong topic po natin ngayon is connected din siya dun sa last week po na tinalakay po natin. And nung sinare po yun ni Peter sa mga tao po, and namangha po sila. Kaya tinanong siya ng mga tao, ano ba yung dapat namin gawin? Kaya sabi ni Peter, sagot niya, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, so that your sins may be forgiven. So bakit nga po ba dapat sa pangalan po ni Jesus? Dahil, di ba, kay Jesus Christ lamang po natin makukuha yung paglilinis po ng kasalanan at kapatawaran po. So dito po, before po natin malaman kung ano ba yung yung true repentance dito, alamin po muna natin ano ba yung mga misconception about po sa repentance o yung mga maling paniniwala po natin, no? Una po, feeling guilty. So, again guys, pwede niyo siyang picturean o i-take note kasi masyadong mahaba kapag lalagay ko pa yung mga verses diyan. So, feeling guilty, no? Hindi po, dito po sa feeling guilty, di ba? Na hindi po wala na nakakaramdam ng guilty is talagang nagsisisi. Yung iba, di ba, pag napipili ng guilty kasi nahuli sila, di ba? Hindi dahil sa alam nila na yung ginawa nila ay labag talaga sa Lord. Ayan. Sa pangalawa po, sorry, di ba? Yung pag-iyak po natin, yung pag-ingin po natin ng tawad sa kapwa po natin at sa Diyos po, ay hindi po sapat kung yung buhay naman po natin at yung puso po natin is hindi po nababago. Sa pangatlo po, self-improvement, no? Dito, alam naman po natin na hindi po natin kaya na alisin po yung kasalanan po na nagagawa po natin at si Jesus Christ lamang po yung makakagawa noon. Amen. Yung pangapat po, becoming religious. No, minsan, sabi natin, isimba ako para makita ng mga tao at makita ni Lord na talaga nagbabago na ako. Pero, hindi yun, di ba? Kumbaga, hindi masama na magsisimba ka, pero kung yun yung gagawin mo para mapatunayan mo sa kanila na talaga nagbabago ka, is hindi, di ba? Kumbaga, ang kailangan talaga dito is yung pagbabago ng heart natin. And dito po sa last, mere head knowledge, no, kumbaga head knowledge lang natin, yung mga alam natin tungkol sa Diyos, hindi natin nilalagay sa heart natin kaya walang application sa buhay natin. So yun, ngayon naman po, ano naman yung mga true repentance na dito natin makikita. Una, being sorry to God for your sin, di ba? Nalulungkot po tayo dahil alam po natin na nakagagawa po tayo ng kasalanan, hindi dahil sa tayo ay nahuli or alam natin na may consequence, kundi alam natin na yung ginawa po natin is hindi po karapat dapat sa paningin po ng Diyos. Ayan. Sa pangalawa po, being truthful about your sin. Dito po, yung pag-amin po natin na nagawa po natin kasalanan at hindi na po tayo naninisi ng ibang tao
Kumbaga, kung ano yung kasalanan na nagawa natin, inaako na natin at inaamin po natin sa Panginoon. At yung pangatlo po, na turning away from your sin, no? Hindi lang po yung pag-amin natin sa nagawa po natin kasalanan, kundi yung paglayo o yung pagtalikod po natin sa kasalanan po na nagawa natin. Amen? Pangapat po, okay, hating sin. Ito po, di ba, siyempre, habang lumalapit tayo sa Panginoon, habang tayo ay nagsisisi sa mga nagagawa po natin kasalanan, ayan, unti-unti na po natin na kinamumuhian o na-hate na po natin yung kasalanan na dati pong gustong-gusto natin gawin, na dating minamahal natin. So, ito po, last, when possible, paying back to others what you owe. Di ba? Kung possible naman, di ba, why not na kapag tayo nagkaroon ng kasalanan sa ibang tao, di ba? Kumbaga, ito rin yung magandang part din ng talagang tunay na repentance. Hindi siya pagpapakitang tao lang, nagagawa ka ng kabutihan sa kapwa, kundi ito yung ipapakita mo sa pamamagitan ng gawa mo na nagsisisi ka talaga. Di ba? And dito po, ano ba yung involves dito sa repentance? Turning from sin, the world, self, and Satan. And turning to God and to righteousness. Amen? Dito po, repentance is not merely an emotion, but a decision that produces changed life. Amen, no? Hindi lamang po tayo puro emotion, puro iyak sa paghingi po ng tawad sa Lord, no? Kumbaga, makikita yung true repentance natin o yung tunay na pagsisi natin sa pamamagitan po ng pagbabago ng buhay natin. No, hindi na puro emotion. True repentance begins with godly sorrow, continues with confession, and results in turning away from sin and turning toward God. Amen? Okay, question. May kasalanan ba akong kailangan ipagtapat at talikuran ngayon? Ayan, suriin po natin yung sarili natin. Ano ba yung mga kasalanan na meron tayo na kailangan natin ipagtapat sa Lord ngayon? Totoo ba na may bahagi pa ng buhay natin no, na ayaw natin isuko sa Diyos? Meron ba? Ayan, no? Suriin na lang din sarili natin at sagutin na lang po natin yan sa sarili natin. Ayan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga dito, Lord. Ngayon, Panginoon, salamat naman namin, Panginoon. Ano ba dapat yung gagawin namin, Panginoon, kapag nagkakasala kami? Ano ba dapat yung hindi, Lord? Salamat, Panginoon, sa bagong revelation ngayong umaga. At gabayin mo po kami ngayon, Panginoon, sa buong maghapon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.